Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Sammy. Taong 1970, Kasay, Quezon. Matagal nang nagtitinda ng isda at mga karne si Kuya Sammy sa merkado. Ito ang dahilan kung bakit nakapag-aral ang mga anak niya. Kaya kahit madungis ang ganoong trabaho, ipinagmamalaki niya ito. Kahit paulit-ulit na lang ang gawain nila, hindi siya nagsasawa dahil marami pa siyang pangarap na gustong maabot. Ayon sa kanya pinuno, napakahirap ng daan tungo sa tagumpay. Bago mo makamit ang mga inaasam mo sa buhay, dadanas ka muna ng matinding kalungkutan at hirap. Bagay na nangangailangan ng katatagan ng dibdib at matinding pagmamalabis na ito ay gawin. Dagdag pa niya na, kung wala sa isip mong magsakripisyo at maghirap, hinding-hindi mo ito makakamit. Kinakailangan mo ring isakripisyo ang lahat ng humahadlang, lalo na kung wala naman yung naitutulong. Dahil sa ganun niyang kaisipan, buong-buong suporta ang nakukuha niya sa pamilya niya. Lahat tumutulong sa kanya upang maiparamdam ang kanilang mga pagsusumikap sa buhay. Inakala nga niyang mas mapapadali noon ang kanilang pag-angat, pero sa pagsapit ng taong ito, may dumating na problema sa kanila. Nagsimula ito noong nakabili si Kuya Sammy ng isang banyerang isda sa hindi kilalang bangkerong napadpad sa lugar nila. Wala namang problema sa mga isdang dala nito. Lahat yon purong matataba at malalaki. Medyo may kamurahan din yun ng bahagya, kaya agad niya itong kinuha. Sa loob ng ilang oras, dinumog ito ng kanyang mga suki, kaya bago pa man sumapit ang hapon, wala na siyang katinda-tinda. Tuwang-tuwa noon si Kuya Sammy dahil yung kita niya, triple pa sa ginastos niya sa pagbili ng isang banyerang isda. Pagka-uwi niya noon sa bahay, agad naman niyang inilahad sa kanyang asawa ang mabuting balita. Wala siyang kaide-ideya noong mga sandaling yan, ukol sa mga mangyayari sa mga susunod na araw. Kinabukasan, hindi pa man sila nakakapagbukas ng tahanan, ginising sila ng malalakas na sigaw ng kanilang mga kapitbahay. Nang marinig nila ang mga hinaing nito, dali-dali naman siyang lumabas habang panay ang pagtatanong sa mga taong nangiistorbo sa kanila. "Ba't kayo nandito? Ano bang kasalanan ko?" Bungad na wika niya. "Anong kasalanan? Nasisiraan ka na ba ng ulo, Sammy? Hindi mo ba alam? Yung mga istang binili namin sa'yo, puro uod ang laman. May mga nakita pa kami roong daliri ng tao. Balak mo ba kaming lasunin ng mga paninda mo, ha?" Sagot naman ng galit na kababaryo niya. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, pumasok ang isang babae, bitbit ang isang itim na supot. Malayo pa lang, langhap na niya ang mabahong amoy, kaya hinintay niya muna itong lumapit bago siya umimik. Pag-abot niya ng supot, dahan-dahan naman niya itong binuksan, kung saan doon na nga bumungad sa kanya ang 2 piraso ng isda na inuuod na. Kagaya ng aligasyon ng lalaking nakausap niya, walang duda ngang sa kanya nang galing ang isdang ipinakita. Gayunpaman sa kabila nito, nanatili siyang kalmado upang hindi siya paghinalaan ng kung ano. Ang ginawa niya, itinanggi niya ang paratang na kesyo na bili lang niya ito sa isang bangkerong napadaan lang sa kanilang lugar. Dagdag pa niya na, hindi niya alam na ganun pala ang laman nito dahil kung nalaman niya yun kaagad, hindi niya ito bibilihin. Mariin din niyang inilahad na ibabalik na lang niya ang kanyang mga kinita para naman hindi na ito magalit sa kanya. Ngunit, nang marinig ito ng mga taong dumayo sa bahay niya, hindi ito pumayag. Ang rason ng mga ito, marami sa kanila ang nakakain ng isda, kaya kahit tanggapin nila ang kanyang alok, wala pa ring magbabago. Ang gusto nitong mangyari, tulungan nila ito sa pagpapagamot.
Yun lang ang kinakailangang gawin ni Kuya Sammy para malagpasan ang asuntong kinakaharap niya. Nabanggit din ng ilan sa mga ito na ituro ang mga bangkerong nagbenta sa kanya upang madakip nila ito para makausap ng maayos. Matapos naman itong mailahad ang kanilang nais, hindi na siya kumontra. Alam niya kasing yun na lang ang paraan na meron siya para mabawi ang tiwala nito sa kanya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nang mapagtanto ng mga taong yon na nakahanda siyang tumulong at tumugon sa kanilang nais, hindi na ito naging mabagsik sa pananalita. Naging malumanay na ito sa kanya hanggang sa mapagkasunduan na nila ang mga bagay-bagay. Ilang minuto pa ang lumipas nang wala na yung sasabihin, dito na ito sa kanya isa-isang nagpaalam. Hinayaan lang naman niya ang mga ito, lalo pat marami pa siyang gagawin. Pansamantala di na muna siya nagbenta ng isda dahil nga sa mga nangyari. Alam niya kasing wala namang mamimili, kaya sa madaling sabi magsasayang lang siya roon ng oras. Kinahaponan, nang matapos na niya ang lahat ng gawaing bahay, dito na siya lumakad para puntahan ng mga biktima ng mga binenta niyang isda. Sa kanyang pagkakatanda, nasa 6 na bahay ang tinungo niya noon. Lahat yun pinuno, isang buong pamilya ang biktima. Kasalukuyan na rin noong may albularyong tumutulong sa kanila, kaya hindi na siya nangialam pa. Ang ginawa niya, tahimik na pinagmasdan ng mga ito upang malaman ang kasalukuyan nilang kalagayan. Matapos din itong gamutin ng albularyo, nagkusa siyang lumapit doon para magtanong. Lahat ng detalye inalam niya, nang sa gayoy meron siyang sapat na kaalaman ukol sa karamdaman ng mga ito. Base rin sa mga albularyong nakausap niya, sakit sa tiyan at pagdurugo ang pangunahing pinagdadaanan ng mga biktima. Inamin din ng mga ito na hindi malinaw sa kanila ang kasalukuyang karamdaman ng bawat isa, kaya sa ngayon wala pa silang ibang magagawa kundi ang magbigay ng paunang lunas. Pinaalalahanan din siya ng mga albularyo na sa lalong madaling panahon, kinakailangan na niyang mahanap ang mga bangkerong nagbenta nito sa kanya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, bigla naman siyang umalma kasi sa ilang dekada niyang pagbebenta sa merkado, yun lang din ang kauna-unahang pagkakataon na nakatransaksyon niya ang mga ito. Ni hindi nga siya sigurado kung babalik pa ang mga taong yon dahil sa mga nangyari. Mariin din niyang inilahad na hindi na niya kasalanan kung di nila ito makita pa. Wala rin naman kasi silang magagawa, kaya mas mainam na lang natanggapin ng mga bagay-bagay. Inakala niya kasi na sa pamamagitan ng ganun niyang pagdadahilan, makakaligtas siya sa seryosong asunto na maaaring ipukol ng mga ito. Subalit nang marinig ito ng albularyo, seryoso itong lumapit sa kanya habang pabulong na nagsasabi ng, "Huwag kang magsalita ng ganyan. Dapat matakot ka, Sammy, dahil seryoso ang mga nangyayari ngayon. Kapag may nangyaring masama sa mga taong ito, sino sa tingin mo ang sisisihin? Tandaan mo, kapag hindi mo sila nakita, ikaw ang mananagot. Lahat ng pinaghirapan mo, mawawala na lang bigla sa iyo." Dahil sa sinabi nito, bigla siyang napatahimik. Sa mga sandali kasing yan, napagtanto niya kung gaano kaseryoso ang mga problemang kinakaharap nila. Maya-maya pa, wala na rin siyang nagawa, kundi ang manahimik habang dahan-dahang lumalabas ng bahay. Kahit walang bisyo noon si Kuya Sammy, napilitan siyang manigarilyo, dala ng nerbiyos na kanyang nararamdaman. Ilang araw pa ang lumipas, nabalot siya ng matinding takot. Hindi na siya gaanong naglalalabas, gawa ng ang pakiramdam niya. Malala na ang kalagayan ng mga taong nabentahan niya. Yung mga kadugo nito, hapon-hapon na ring bumibisita sa kanyang tahanan, na animoy tsinitsyempohan siya nitong lumabas. Dahil sa ganoong pangyayari,
hindi na niya napigilan pang lumapit sa kanyang mga kaibigan. Yung iba, pinatulong siya sa negosyo niya sa merkado, habang yung iba naman, pinapunta niya sa mga tahanang biktima ng mga binentahan niya ng isda. Umaasa talaga siya noon sa magandang balita, pero 2 araw lang ang lumipas, nabalitaan na lamang niyang patay na ang mga pamilyang nakakain nito. Ang mas malala pa, narinig din ng mga pinapunta niya na galit ang mga kamag-anak nitong rebelde. Hahanapin umano nila ang taong sanhi ng pagkamatay ng kanilang kamag-anak at pagbabayarin nila ito ng malaki. Mariinding inilahad ng mga rebelde na huwag na niyang pagtangkaang tumakas pa dahil sa sandaling hindi siya nito maabutan, ang mga kamag-anak niya lang ang mahihirapan. Nang marinig naman ni Kuya Sammy ang mensahe ng mga ito, nawalan siya ng lakas loob na umalis. Naisip niya kasi na mas mainam na siya na lamang ang dumanas ng hirap kaysa madamay pa ang mga taong walang kaalam-alam sa kanyang ginawa. Nakakatakot man ang ganoong pasya. Alam niyang yon ang nararapat. 2 araw ang lumipas. Pagkalibing ng mga labi ng biktima, dumating ang grupo ng mga rebelde noong gabi. Kagaya ng naging banta nito sa kanya, dinala siya nito sa kuta nang nakapiring at nakagapos ang mga kamay at paa. Armado rin ng mga armas ng mga ito, kaya hindi na niya inaasahan pang makakauwi siya ng buhay. Sa bawat pag-usad noon ng pangkat, paulit-ulit siyang nagdadasal sa Panginoon. Lahat ng kasalanan niya inihingi niya ng tawad dito, kasabay ng unti-unti niyang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Ilang oras pa ang dumaan, nang marating na nila ang kuta ng mga rebelde, dito na siya nito pinakawalan. Pag-alis nito ng piring sa kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang bawat miyembro ng mga rebelde. Sa itsura ng mga ito, matagal na itong naninirahan sa bundok. Halata ring batak ito sa pakikipagdigma dahil sa mga mata nilang hindi mo makikitaan ng takot. Matapos naman niya itong masilayan isa-isa, may isang lalaking lumabas sa kubo na kaagad na nakaagaw ng atensyon niya. Ayon kay Kuya Sammy, hindi pa naman katandaan ng lalaki. Taliwas sa mga rebeldeng una niyang nakita, nakasuot ito ng maayos na kasuotan, tapos wala itong dalang armas. Kapansin-pansin din ang kwintas nito, buhat sa kakaiba nitong palawit. Paglapit naman ito sa kanya, may hinahon naman itong nakipag-usap. Kalmado sa pagsasalita ang taong yon, ngunit ramdam niya ang prinsipyo sa kabila ng mga katagang binibitawan nito. Hindi ka namin dinala rito para patayin o kung ano paman. Nagkakamali ka ng iniisip. Kaibigan mo kami, at kaya ka namin pinapunta rito ay para maituro mo kung sino ang pumaslang sa aming mga mahal sa buhay. Ikaw ang aming susi, Sammy, kaya sana matulungan mo kami. Malumanay na wika ng commander ng mga rebelde. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, para bang nakaramdam siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Yung takot bigla na lamang nawala dahil sa seguridad na ibinigay sa kanya ng commander ng mga rebelde. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipag-usap, dito na siya nito kinalaga ng mga tauhan nito. Pinakain na rin siya nito at binigyan ng gamit. Di nagtagal, nang medyo kalmado na siya, dito na siya nito sinimulang tanungin ukol sa bangkerong nagtinda ng mga isda sa kanya. Kahit hindi na yun gaanong maalala ni Kuya Sammy, pinilit pa rin siya ng commander kaya wala siyang nagawa. Ayon pa rito na, pababalikin siya ulit nito sa baryo, hindi para makapagbagong buhay, bagkus ay para maghintay sa pagbabalik ng bangkero. Yon ang nag-iisang misyon niya, kaya kinakailangan niya itong gawin. Wala ring pakialamang mga rebelde kung ilang taon ang aabutin ng kanyang paghihintay, basta ba'y maibigay niya ang kanilang hinihingi. Nang marinig naman ni Kuya Sammy ang sinabi nito,
napilitan siyang sumang-ayon. Naisip niya kasi na sa pamamagitan ng kanilang kasunduan, makakapamuhay pa rin naman siya ng mapayapa. Bukod kasi sa wala itong itinakdang oras, hindi rin siya pinupuwersa ng commander na gawin ito. Ang nais lang nitong mangyari, bantayan niya ang dalampasigan kung saan niya ito nasilayan. Nabanggit din ito na mas mainam kung araw-araw siya roong pumunta para magbakasakali. Dahil sa sinabi nito, tila bang naging pabor naman yun para sa kanya. Alam kasi niyang napakadali lang nitong gawin at hindi ito kukonsumo ng isang buong araw. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dito na siya inabisuhan ng commander na manatili muna sa kampo nito sa loob ng 3 araw. Kinakailangan niya itong gawin para naman makilala niya ang bawat isa sa kanila. Nagbigay na rin ito ng ilang detalye ukol sa kung paano niya ipapadala araw-araw ang masasagap niyang mensahe. Dagdag pa nito na kailangan niya itong gawin ng palihim upang hindi siya mapaghinalaan ng mga tao sa kanilang lugar. Nang marinig naman niya ang lahat ng iyon, agad naman siyang sumang-ayon. Kahit katiting na pagtutol, wala siyang ipinakitang bahid dito sa kanyang muka upang hindi na humaba pa ang kanilang usapan. Alam din naman niya kasi na kaibigan niya ang mga taong iyon. Makalipas pa ang 3 araw, pinauwi na siya ng mga ito. Naging maayos naman ang lakad niya, kaya maaga pa siyang nakabalik sa kanyang pamilya. Pagdating niya roon, maigi niyang sinunod ang lahat ng ipinapagawa sa kanya ng commander. Wala siyang pinagsabihang kahit na sino at umakto lang siya ng normal at naaayon. Ipinagpatuloy din niya ang kanyang negosyo, ganon din ang pakikipagkapwa-tao sa kanyang mga kababaryo. Dumaan pa ang mga linggo. Unti-unti nang bumabalik sa dati ang lahat. Yung mga nangyari nakalimutan na nila, lalo na yung pagkamatay ng mga pamilya. Ayon sa kanya, yon ang realidad na nakakalungkot sa lahat. Kahit gaano pa kasaklap ang mga insidenteng nangyayari, mabilis itong makakalimutan ng tao. Magpapatuloy ang kanilang mga buhay at literal na wala silang pakialam sa mga bagay-bagay, lalo na kapag hindi sangkot ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang ganong kaisipan ng tao ang nagbibigay ng kalamangan sa mga nilalang na dapat tinuturing nating mga kalaban. Dahil sa mga pangyayaring yon, hindi na naalala pa ang pagkamatay ng mga biktima. Tanging ang mga mahal sa buhay lang nito ang nakakaalala at mga piling taong malapit at sangkot sa mga naganap. Taon pa ang lumipas pinuno. Balik na sa normal ang lahat. Ultimo si Kuya Sammy noon na wala na rin ng mga alalahanin sa buhay. Mahirap man itong paniwalaan pero maging siya man aminado rito. Gayunpaman sa kabila ng paghilom ng kanyang mga sugat sa puso, hinding-hindi niya nakakalimutan ang kanyang obligasyon. Naniniwala siya, dito nakasalalay ang katahimikan ng mga kaluluwa ng mga biktima. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbisita sa dalampasigan, nanatili pa rin siyang bigong masilayan ang mga bangkero. Hanggang sa paglipas ng 3 taon, muli na namang bumalik ang mga ito. At kagaya ng una nilang pagkikita, si Kuya Sammy na naman ang unang nakasipat sa kanila. Pero hindi na yun kagaya ng una. Alam na niya ang kanyang layunin at ni minsan hindi na niya hinangad pa ang magpalinlang. Alinsunod sa napag-usapan, muli siyang bumili ng isang banyera pero sa pagkakataong yon, palihim na palang bumababa ng bundok ang mga rebelde. Nataong may nakaposisyon sa malapit kaya sa loob lamang ng ilang minuto, nakarating na ang mga ito. Pagsilay naman niyang nasa paligid na ang mga tauhan ng commander, mas lalo pa niyang pinag-igihan ng pakikipag-usap hanggang sa nakalapit na nga ito nang hindi namamalaya ng kanilang pakay. Walang sabi-sabi, bigla naman itong lumusob at walang habas na pinagbababarilang katawan ng bangka.
Sa isang iglap lumubog ito sa dalampasigan, kaya hindi na nakatakas pa ang 7 bangkerong binilhan niya ng isda. Pilit mang nagdadahilan ng mga ito, hindi na yon nakaligtas sa galit ng mga rebelde. Noong una, inakala nilang mga ordinaryong tao lang ang mga ito. Subalit nang mapagtanto ng mga itong wala na silang matatakbuhan, dito na nila ipinakita ang tunay nilang mga anyo. Pag-angil naman ng mga nilalang, hindi na nagdalawang isip ang mga rebelde. Natapunan nito ng mga lambat hanggang sa hindi na yon makagalaw. Pagbagsak nito sa lupa, dali-dali nila itong ginapos ng lubid bago ilagay sa mga kangga ng kalabaw. Mabilisan lang noon ang naging kilos nila upang walang makasakses sa mga nangyayari. Pagdating naman nila sa gubat, dito na sila naging mahinahon sa paglalakad. Naging mapagmatsyag din ang iilan nang sa gayoy masigurong walang makakasunod. Hindi nagtagal. Nang malapit na sila sa kampo, sinalubong sila ng mga opisyales ng commander. Ito na ang sumabay sa kanila hanggang sa marating na nila ang kanilang baluarte. Bago sila noon nagpahinga, siniguro muna nilang nakagapos ito ng maigi sa isang malaking poste. Habang ginagawa nila ito, paulit-ulit na nagpupumiglas ang mga nilalang pero wala na rin yung nagawa para makatakas. Ikaw ba naman, mahigit 10 kalalakihan ang nagtulong-tulong sa isang bangkero lang. Matapos naman nila itong maisakatuparan, pinalibutan nila ito ng mga pangontra laban sa aswang. Nagbabakasakali kasi sila noong epekto ito at hindi nga sila nagkamali. Habang hirap na hirap ang mga nilalang sa kanilang posisyon, ilang beses na nila itong nilapitan ng sulo na may mga asin. Sa bawat pagdampi ng apoy sa kanilang katawan, halos mamatay-matay ang mga nilalang sa kakasigaw. Dahil sa ganoong pangyayari, halos malagutan ito ng hininga bago pa man makausap ng commander nila. Maya-maya pa, nang magbigay na ito ng hudyat, agad namang itinigil ng mga rebelde ang pagpapahirap. Pagbalot ng katahimikan sa paligid, tanging pag-aangil na lang ng mga nilalang ang kanilang naririnig. Anong pakay nyo rito sa aming lugar? Ba't kayo nagbibenta ng mga isdang nakamamatay? Galit na tanong dito ng commander, bit-bit ang isang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Nang marinig naman ito ng nilalang nakaharap niya, napilitan naman itong sumagot kahit medyo naiilang ito sa kanila. Wala kaming ginagawang ganyan. Ang pagpunta namin dito ay dulot lamang ng pagkakataon. Hindi naman kami rito magtatagal eh. Hindi nyo na sana kami hinarang at dinukot. Sa tingin nyo ba, kapag nalaman ng aming mga kasama na kami ay nawawala, hindi sila rito pupunta? Wala kayong kaide-ideya sa kung sino ang kinakalaban ninyo. Dahil sa sinabi nito, hindi na nagdalawang isip pa ang commander ng mga rebelde na hatawin nito ng hawak nitong buntot pagi. Pagtama naman ng latigong yon, halos mamilipit ito sa sakit habang paulit-ulit na nagmumura. Nang marinig naman ng commander ang wika ng nilalang, hindi niya na ito tinantanan sa paghataw hanggang sa tuluyang maubusan na ito ng lakas. Paglupaypay naman ng buong katawan nito, dito na ito sumuka ng dugo habang naghahabol ng hininga. Namumuti na rin ang mga mata nito, animoy pinipilit lang nitong panatilihin ang kanyang kamalayan. Marami akong nalalaman tungkol sa mga aswang, pero hindi ko sukat akalain na may mga bangkero palang nabibilang sa lahing ito. Ngayon ko lang napagtanto, meron din palang nakakatawid dagat na kagaya ninyo. Pero hindi bale. Sanay na kami sa mga banta. Kaya naman hinding-hindi na kami matitinag sa mga ganyan. Kung malalaman man ito ng lahi mo, malaya siyang pumunta rito.
Pero hindi ko masisigurong makakalabas sila ng buhay. Seryosong wika ng commander sa nanghihinang aswang. Matapos naman itong makapagwika, inabot nito ang hawak na kawayan ng opisyal nito, sabay dahan-dahang itinarak sa puwak ng kanyang kausap. Sa isang iglap, bigla na lamang itong nangisay habang binabalot ng itim na usok. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang itong lumupaypay kasabay ng mabilis nitong pagkaagnas. Magkakalahating oras ding binalot ng kasuklam-suklam na amoy ang buong lugar, kaya marami sa mga kababaihan sa kampo ang napilitang lumayo muna rito. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong amoy, hindi umalis ang mga taong may matinding puot sa mga nilalang na kanilang nadakip. Pagkapas lang naman ng commander sa isa nitong kauri, dito na nila pinahirapan ang iba pa. Buong araw nila itong ginulpe, sinaksak at kung ano-ano pang maisip nilang gawin hanggang sa tuluyan na itong pumanaw. Pagkapas lang nila sa mga nilalang, pinaanod nila sa sapa ang mga labi nito. Matapos nun, bumalik sila sa dalampasigan para kunin ang bangka, gayon din ang mga itinitinda nitong isda. Nang malinis na nila ang lahat ng kalat, bumalik na sila sa kampo para magpahinga. Ang buong akala kasi nila, tapos na ang lahat, pero pagsapit ng gabi, biglang naging balang grupo nang salakayin nito ng napakaraming mga abwak. Nagmula ang mga abwak sa iba't ibang direksyon, kaya agad nitong natalo ang mga bantay sa unang hanay. Akala nga noon ni Kuya Sammy, malilipol ang mga rebelde, pero nang magsimulang kumilos ang mga opisyal ng commander, dito siya nakaramdam ng kapanatagan. Ayon sa kanya, hindi biro ang mga lakas nito, kaya kahit gaano pa karami ang mga nilalang, napakadali na lamang para sa kanila na ito ay matalo. Hindi lang yon, mabilis ding napatras ng mga opisyalang mga nilalang, kaya nailayo nito sa kapahamakan ng kanilang kuta. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, may mangilan-ngilan na sa kanila ang bumagsak, ngunit hindi yun sapat upang sila'y makaramdam ng panghihina. Patuloy pa rin silang nakikipaglaban gamit ang buo nilang lakas. Di nagtagal sa tulong ng commander at ng mutya nito, madali nila itong naitaboy. Dagdag pa ni Kuya Sammy, hindi basta-basta ang kakayahan ng commander ng mga rebelde. Meron kasi itong natatanging abilidad kung saan nagagawa nitong manipulahin ng mga bato. Gamit ang mga buhay na salita, kaya niya itong palutangin at ibalot sa kanyang katawan na parabang kalasag. May kakayahan din itong utusan ng mga puno para bitagin ang mga abwak na nakapatong sa kanila. Dahil sa ganoong abilidad, napaslang nila ang mga nilalang ng kokonti lang ang namatay. Pagsitakbuhan naman papalayo ng mga natirang abwak, hindi na ito hinabol pa ng mga rebelde. Nasisiguro kasi nilang sapat na ang kanilang napatay para magdulot ng matinding pinsala sa angka nito. Naniniwala rin silang hindi na yun babalik pa, kaya naman kahit papaano, nakaramdam na sila ng kapanatagan sa kanilang mga sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na sila nag-usap-usap ukol sa hindi inaasahang pangyayari. Bawat isa sa kanila gulat na gulat dahil yung mga nilalang na yon hindi naman talaga lumalapit sa kanilang lugar. Nakakapagtaka rin ang kilos ng mga ito na animoy pinag-isipan talaga nila. Dala naman ang pagmamalabis na makahanap ng kasagutan, naglibot-libot sila sa paligid para maghanap ng buhay na abwak. Inaasahan kasi nilang may makikita silang nag-aagaw buhay dahil sa dami ng kanilang mga napatay. Maya-maya pa, kagaya ng inaasahan, nakakita nga sila ng isa. Putol na ang kaliwang kamay nito, tapos may malalim itong saksak sa tagiliran. Naghihingalo na rin ang nilalang at hindi na yun nakakakilos ng basta-basta. Paglapit naman nila rito,
Agad nila itong kinaladkad patungo sa kanilang commander. Hinang-hinaman ng nilalang at malapit ng mamatay, sinubukan nila itong tanungin hanggang sa dito na ito nagsimulang magsalita. Ayon sa abwak, iginaganti lang nila ang mga kalahi nitong pinaslang nila noong araw. Mabilis nilang nasagap ang balitang yon buhat sa mga presensyang nagkalat sa hangin. Dagdag pa nito na ang mga pinatay nila ay ang mga mensahero at ang mga tagapagligtas nilang nagdadala ng masasarap na pagkain na nagmula sa lupang kanilang sinilangan. Mariin din itong inilahad na dahil sa ginawa nilang pagpatay sa mga nilalang, hinding-hindi na sila tatantana ng iba pang lahi. Patuloy sila nitong tutugisin hanggang sa tuluyan na sila nitong malipol. Pagkarinig naman ng commander sa sinabi nito, hindi na yun sumagot pa, sa halip binalian na lang niya yon ng ulo. Nang mapaslang na niya ang nilalang, ipinatambak niya ito sa iba pang binawian ng buhay. Hindi naglaon bago sumapit ang madaling araw na ilibing na nila ito sa paanan ng isang burol. Sinigurado nilang hindi ito sisingaw upang hindi na sila magkaproblema pa. Matapos ang hindi inaasahang pangyayari, bumalik na sila sa kuta. Kinabukasan pinauwi na sila ni Kuya Sammy dahil sa mga gawaing ibinigay ng commander. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, naging pabor naman ito para sa kanya, lalo pat gustong-gusto na rin niya talagang bumalik sa kanyang pamilya. Pagka-uwi niya, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho na animoy wala man lang nangyari. Nagtitiwala talaga siya noon na hindi matatalo ang mga rebeldeng yon, pero 5 buwan lang ang lumipas na balitaan niya ang pagbagsak nito. Walang kahit ni isa ang natirang buhay sa kampo, kaya yung pagkamatay nila naging palaisipan sa mga taga-baryo. Marami ang nagsasabing sinalakay ito ng kapwa rebelde, ngunit duda siya sa ganoong agam-agam. Ang mga rebelde kasi, hindi pumapatay ng kapwa nila, lalo na kung walang kasalanan. At sa estado ng commander na yon, parang mabait ito sa kapwa niya. Hindi rin yun nangingialam ng problema ng iba, at tanging ang mga nasasakupan lamang nito ang pinagtutuunan nito ng pansin. Para sa kanya, imposibleng paslangin ito ng kapwa rebelde dahil sa mabuti nitong pag-uugali. Kaya naman hanggang sa mga napagpasahan niya ng kwentong ito, nanatili pa ring palaisipan para sa kanila ang misteryosong pagkawala ng mga rebelde na may malakas na commander.